ungaw kay nang imuhang pamahayag nga si Kristo may tag-iya Biblia. Ang Biblia, yes, pulong ni Ginoong Kristo, pero dili si Ginoong Kristo mo ay nag-translate ana aron mahimo ng Biblia aron moabot ninyo. Kundi ang simbahan ana mo na ning kamot o translate aron masabtan o maabot sa mga tao. Igo ra mo ana nangupya. Kumingon ka nga si Ginoong Kristo ang tag-iya sa Biblia. Yes. Kumingon ta si Kristo ang tag-iya sa Biblia. Gitunol na ninyo sa ni Ginoong Kristo nga dulo na kapitulo bersikulo. Gitunol na ni Ginoong Kristo sa inyo nga in English na. Gitunol na ni Ginoong Kristo sa inyo nga Binisaya na. Gitunol na ni Kristo sa inyo nga Tinagalog. Atong basahon ang ikadahang Korinto 3:3, klaro nga si Kristo gayud maoy nagsulat niining sulata o gipadala niya kini pinaagi kanamo. Nasulat kini dili pinaagi sa tinta diha sa mga papan nga bato, dili diha sa kasing-kasing sa mga tawo, pinaagi sa Espiritu sa Dios nga buhi. Hallelujah. Glory to Jesus. Akong tubagon si Padre kay daghang mga tao nga makakita sa iyang mga video na ang mga video niya nga basig moingon ng mga tao nga tinuod ko diay si Padre. So nay moingon na tinuod, daghang pod moingon nga dili tinuod. Kay ang nagsusi sa kamatuoran moingon gud dili tinuod. Pero akong patubagon ang Biblia. Atong patubagon atong hinuba atong ano ng Biblia, atong ablihan kung unsa bagud ang tinuod. Dili bagud gikan kay Kristo. Ang Biblia dili ba gud gikan sa iya ha? Gikan ba nagikan ba sa Roma Katoliko? So sa giingon ni si Pablo mismo nga siya alagad ni Kristo, wala gani siya maghinambog nga siya mismo gisulat sa iya ha. Ang akong giplas diha nga giingon diha sa Korinto 2 Korinto 3:3 nagiingon diha, klaro nga si Kristo gayud maoy nagsulat ni ining sulata o gipadala niya kini pinaagi kanamo. Nasulat kini dili pinaagi sa tinta diya sa mga papan nga bato, kundi diya sa kasing-kasing sa mga tao, pinaagi sa Espiritu sa Dios nga buhi. So ang Espiritu mo'y naghatag og kaalam. Ang Espiritu sa Ginoo mo'y naghatag sa mga tagasunod ni Kristo. Gisulat sa ilang kasing-kasing, dili pinaagi sa tinta, dili pinaagi sa papan. Gisulat sa ilang kasing-kasing. Wala pang mga Romano Katoliko. Gisulat na, gihatagan na sila ni Kristo og pulong. Naana, gisulat na sila. Nauna na sila Pablo, gisulat na nila. Wala nga nila ipanghambog nga sila gitagaon og sila may una gitagaog mensahe, sila Pablo wala gani nila ipanghambog. Dili na tong pwede ipanghambog, dili na to pwede nga ang kunon nato. Kay kita igura ta mo gamit sa pulong sa Ginoo, igura nato na siya ikinabuhi. Dili na nato siya ang kunon. Kay kanang pulong para sa tanan, di salamat kung na-translate na sa mga Katoliko. Sa laing-laing mga nagta-translate niya ng mga Biblia. So, daghan salamat na na-translate na. So, dili na nato siya ikapanghambog. Sa kadugay sa panahon, na i-translate lang ang pulong na Biblia, pero sa mga pagpanudlo, wala insaktong panaghiusa. Kaalam ba sa tao ang palihokon nga mga naa sa simbahan? Nagkalain-laing scholar na ang naninguha, pagsabot, mga komentaris, dili na siya espirituhanon nga pagsabot. Ang komentary, nagkalain-laing na mga komentary, doktrina, dili na espirituhanon nga pagsabot. Kaya Hosea 12:10 nagaingon, nakigsulti ako sa mga propita, ug ako kadtong mihatag kaninyo og daghang vision og mga pinulungan. Pinaagi ni ana ang Dios, dili basta-basta mo pili. Kay siya nakigsulti asa didto sa iyang mga alagad. Nakigsulti ang Dios sa iyang mga alagad, sa mga propita, og mihatag siya og trabaho, mihatag siya og kaalam sa mga tao. Dili basta-basta mo pili mo gamit ang Dios. Dili physical nga itunol pader ang Biblia sa mga alagad sa Dios. Vision iya na ihatag mga kaalam.
Kung ang pag-translate na iyong gibuhat sa Katoliko di maayo. Kung kayo ang nag-translate ng Biblia, bakit hindi nyo kaya ipahayag sa mga tao? Kagaya namin, simpleng tao lang. Hindi namin nauunawaan ang patungkol sa mga talinghaga. Simpleng tao lang ako. Isa lang ako naglilingkod sa Diyos. Hindi namin alam, hindi namin nauunawaan ang patungkol sa mga talinghaga, mga propesiya, mga katuparan sa darating na patungkol sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Maging ignorante pa rin ba kami habang buhay? Hindi namin alam ang anong meron. Hindi namin alam ang paghahanda. Haharapin namin sa buhay. Mamamatay na lang kami na walang alam sa katotohanan. Buhay na katuwiran at kabanalan. Kung kayo ang nagtatranslate, bakit hindi niyo itinuturo kagaya sa amin? Ano yung tunay nga pamumuhay bilang mga Kristiyano? Ipinagmamalaki lang ninyo na na-translate ninyo. Pero ang pagtuturo sa maling mga katuruan, hindi namin na isa sa buhay ang mga tamang pamumuhay sa paglilingkod. Itinuturo ba ng simbahan? Wala. Hindi itinuturo ng simbahan. Ang itinuturo ng simbahan, wala. Kaya ang mga tao ngayon umaasa sa mga padasal pag namatay. Kaya ang mga tao ngayon umaasa sa mga padasal dahil sa mga maling doktrina. Ang mga patay hindi na dapat nang padadasalin. Patay na yan. Ang mga buhay dapat ipagdasal na magbalik loob sa Diyos. Ang mga patay wala na yan. Hindi na pwede yang ipagdadasal. Ang mga buhay ang dapat ipagdasal na makalapit sa Diyos, makapagsisi at talikuran ng mga kasalanan dahil sila yung buhay. Ang mga patay hindi na pwedeng ipagdadasal. Ano pa bang ipagdadasal nyo sa mga patay? Pwede pa bang may grace pa ba ang Diyos pag sa mga patay na? Wala nang grace ang Diyos. Habang buhay ka, ang grace ng Diyos doon mo makakamit habang buhay ka. Pero pag patay ka na, wala nang grace ang Diyos. Judge na. Anong sinabi ng Hebro? Kapag ang tao isang bisis mamatay, pagkatapos yan, hukom na. Kaya, yun po ang sagot ko sa mga nagtatranslate. Salamat sa mga nagtatranslate. Kasi isa rin ako nakakabasa ng Biblia na aking lingwahe, Bisaya. Pero salamat na hindi tayo magiging arrogante. So, sinasabi lang natin ang katotohanan. Hindi tayo nagiging arrogante. So sinasabi natin ang katotohanan sa linalaman ng kasulatan. God bless.